Hey, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, ayon po ah, kay Boying Remulla, hindi daw po batang genius itong si Libiste kung hindi pudol. Tanong ko naman sa'yo, Boying, bakit gano'n na lang ang galit ninyo? Concern niyo po ba 'yan? Concern po ba ng ombudsman yung Celebiste? Bakit hindi po kayo ganyang kagalit sa mga congressman na mga napagbibintangang nagnanakaw ng bilyon-bilyon sa ating bayan, no? Okay, pag-uusapan din po natin, ito po, yun pong pagtanggi ni Diskaya, no? Tumanggi na po si Diskaya na eto po yung binibintang na siya daw po yung promonta sa pagbili ni Romualdez ng mga mamahaling ari-arian diyan sa Posh Makati Village. Okay, tumanggi na po yung kampo po ni Martin Romualdez. Ngayon po, tumanggi na naman si Diskaya. Ano ba talaga, Lacson? Itong palabas mo na to. Pagkatapos absuelto si Martin. At syempre pa, itinulad po ni Adjong, no? Itinulad ni Adjong itong franchise issue di umano ni Congressman Libiste sa ghost project ng flood control. Yan po ang mga pag-uusapan natin at iba pang balita, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Masyado yata maliwanag. Na natin kung mas okay yung walang ilaw. Masyadong maliwanag. Ang mundo mo ba dong? Ayan, okay na ba yan? Mas maganda ba yung walang ilaw kaysa yung kaninang napakaliwanag natin? Parang sinusundo na ako sa alapaap eh. Okay, tuloy na po natin, no? Magsabi lang po kayo yung may ilaw o yung walang ilaw. Pag-usapan na po natin ito, no? Dalawa po ang umaatake ngayon, yung ombudsman tsaka tong actually marami. Pati po si Redon umaatake rin. Tapos si Undersecretary Castro. Lahat po mukhang nag-ship po sila, no? Mukhang nag-ship po sila ng atake na naka-address po kay BP Sara. At ngayon po, nilipat nila yung atake papunta rito kay Libiste, yung mga malalaking tao po ng lipunan. No? Hindi po natin alam kung bakit. Mukhang takot na takot po sila. Mukhang sila po ay mas kabado po sila. Iniwan nila pansamantala yung atake kay BP Sara para mag-focus lang sila dito sa batang congressman na si Libiste. Mas nakakatakot po ba yung mga ibinubulgar ni Libiste kaysa kay BP Sara? Okay. Bakit po ang focus nyo ngayon, all out kayo na atake, mapa media, mapa congressman, mapa ombudsman, mapa spokes ng palasyo, bakit tila nakapokus po kay Libiste ang inyong atake? Takot na takot po ba kayo dito sa hawak na Cabral Files? At sabi po ni Libiste, hindi lang po Cabral Files ang hawak niya ngayon. Pag tinuloy-tuloy nyo pa po ang atake,
Pag tinuloy-tuloy nyo pa po yung atake sa kanya, tumatapang po eh. Siguro nung una nabibigla pa siya. Bakit ganun? Alam nyo po yung mga matatalinong tao, nakaka-adapt yan. Parang chess yan eh. Pag matalino po kalaban nyo, kahit gaano ka kagaling umatake, ma-adapt ng kalaban yan. Mas magaling po. Mas marami po kayong atake kay Lebiste. Pinabibilis nyo lang yung paghusay sa politika. Parang ang ginagawa nyo kay Lebiste, yung pinahihinog na nyo, no? Yung sa dami ng atake ninyo kay Lebiste ngayon, parang minamadali nyo yung hindi na siya nagiging bagito tuloy. O ganun din yung counterpart niyang isa. May set ng mga umaatake kay Lebiste, may set din po ng umaatake kay Kiko Barsaga. Ha? May mga set ng congressman, may mga set ng mga bayarang media. Iba yung umaatake kay Barsaga, iba naman yung umaatake rito kay Lebiste. Nag-ship po kayo eh. Siguro napunan nila, wala pa tayo munang wag na natin tirahin si BP Sara, lalong tumataas yung untouchable na si BP Sara sa ngayon eh. Saka na natin tirahin yan pagka malapit na o sa eleksyon na. Mukhang hindi na natin kaya yan. Eto muna. Baka maging sakit ng ulo pa natin to balang araw. Nakakatakot po na maging sakit ng ulo nila. Balang araw, pag hinayaan nila to, sumikat to si Lebiste, takot po sa mga sikat yung mga yan eh. Okay. Ang nakakatakot rito, maraming pera to. Hindi basta-basta kalaban to, hindi lang po milyonaryo to, bilyonaryo po tong bata na to. At higit sa lahat, batang promil o batang genius ayon kay Remulla. Okay. Ano po yung mga sinabi ni Remulla, no? Ang galing din talaga nitong bilyonaryo. Ito talagang bilyonaryo channel. 'Di ba taga rito yung may agenda? Talagang ito po. Ito bilyonaryo, galing sa bilyonaryo 'to eh. Sabi ni Boying Remulla, batang genius daw, budol pala. Remulla, tinanggalan ng maskara si Lebiste. Gumamit lang daw ng koneksyon, tubag the solar franchise flop. Warns of power impact. Okay. Si Remulla po ay guest ng DCRH. Ayan, no? Kuryente ang problema natin. Tapos maglalagay ka pa ng sinasabi nilang genius na bata na gumawa ng solar. Kalokohan. Niloko lang tayong lahat. Okay, niloko lang daw. Yung Pilipinas, niloko lang daw ng batang genius. Dinidiin ni Remulla na si Lebiste po, no? Sa kanyang mga pahayag, dinadawit niya yung mga Duterte. Dinidiin ni Remulla na gumawa lang po ng ng connection kaya nakakuha ng franchise. Wala ka na magagawa. Ipagpalagay na natin. Ipagpalagay na natin. Ano kinalaman ng Duterte dyan? Ano po ang masama kung magkaroon po siya ng franchise tungkol sa solar power? Bakit po only yung banat ninyo kay Lebiste? Una, ombudsman kayo. Hindi po ba ang ombudsman napakarami ng kaso? Sabi nyo nung December, bago magpasko, may makukulong. Napakarami na pong kaso na nakasalang sa inyo ng flood control. Umaatake pa kayo kay Lebiste. Ang tanong, kinasuhan nyo na ba si Lebiste?
bago nyo inatake? Ang dami pong pwedeng kasuhan sa flood control, oh. Ang dami nyo pong pwedeng atakein. Bakit po may need, no? Yung ombudsman, yung lahat, yung mga congressman, yung tagapagsalita ng palasyo, yung bayarang media, bakit po may need na mag-concentrate kayo para wasakin ito si Libiste? Kung may kasalanan po siya tungkol, tungkol po sa franchise, demanda po ninyo. Hindi naman po immune si Congressman Libiste sa demanda. Ang tagal nyo nang binabanatan, no? Tanong, may demanda na ba kayo kay Libiste? Ano talaga, nalilito na po kami. Ano talaga yung kasalanang ginawa ni Libiste? Kasi so far, wala po kaming alam na paglabag niya. Meron po bang, binigyan po ba siya ng pera ng pamahalaan? Pag nag-apply ka ba ng prangkisa, pera bibigay sa'yo? Wala naman po siyang nakuhang pera sa pamahalaan. Binigyan nyo lang ng prangkisa para mag-operate ng solar power. Tanong, kung hindi niya na-ooperate yung solar power, hindi siya nakakatugon. So ano po ang gagawin nyo? Sisiraan habang buhay? O tatanggalin yung prangkisa? Hindi po ba ang pinakamagandang aksyon, tanggalin yung prangkisa dahil nanghihinayang kayo? Ibigay nyo sa iba? Bakit po only yung atake? Samantalang, sabi nyo nga, 2019 pa siya binigyan ng prangkisa. So palagay nyo nang hindi nyo na nakuha yung kapalpakan niya. 2022. O wag na yung 2019 to 2022. 2022. 2023, 2024, 2025, 2026. 4 na taon. Buhat nang napaupo kayo. Bakit ngayon lang kayo umaangal? Timing lang ba? Dahil niladlad niya yung Cabral files? Kaya nyo ba siya sinasabihan na may kasalanan dahil naglalantad siya ng mga magnanakaw sa gobyerno? Napaka-obeyus. Obeyus po na obeyus. Huwag nyo sabing walang kinalaman. Yung kasi dialogue nila wala daw kinalaman. Yung ginagawa nila ngayon kay Libiste. Walang kinalaman. Samantalang tuwan-tuwa pa kayo. 2025, may picture pa siya ni BBM na ang laki-laki ng pinapasok na foreign investment. Nakaka-attract siya ng foreign investment na mag-invest sa kanyang kumpanya. Alam niyo po, yung mga foreign investors po, kinakailangan po nila ng partner kasi bawal po sa atin na 100% pag-aari ng dayuhan. Kaya po, yung mga kumpanya po rito sa Pilipinas, nag-a-attract po sila ng mga kapartner nila. Diyan po papasok yung mga foreign investors. Hindi ba ako malabo? Okay lang ba? Hindi po ba tuwan-tuwa pa kayo noong 2025 dahil nagpasok ng malalaking investor sa kumpanya niya, foreign investor sa kumpanya niya si Libiste?
Tapos, nung naglantad po siya ng mga magnanakaw, biglang kaaway na po siya ng bayan ngayon. Intindi rin, eh, oh. O, sinabihan nyo pa na hindi siya genius. Kasi may kakutsaba yan sa taas. Hindi lang naintindihan yung corporate structure niyan, eh. Sino kasama niya? Di may mga abogadong kausap yan. May connection sa Duterte government. 2019 yung franchise. 2019 yung franchise. Hindi ba siya nag-exist nung 2022 hanggang 2025? Nag-exist na siya. Sino na presidente ng 2022 hanggang 2025? Si BBM na. Duterte pa rin. Kung may ginawang kasalanan si Libiste, from 2022 to 2025, di ba presidente na si BBM? Kung talagang karimari-marim, ang krimen ni Libiste ay talagang sukdulan. Hindi ba under na tayo ni BBM? Bakit Duterte pa rin ang sinisisi nyo? Hindi ba ombudsman ka? Ano kinaso mo na kay Libiste? Hindi kasi kami maniniwala na parang kung pakikinggan namin yung sinasabi nyo, mga press con ninyo, parang ang pinakamasamang tao na ngayon sa Pilipinas, si Libiste na, eh. Ano po ang sinampan ninyong kaso kay Libiste? Kung talagang siya ang pinaka maruming congressman. Kung siya po ay napakasukdulan ng kasalanan, ano po ang ikinaso mo bilang ombudsman? Magtotohanan po tayo. Pinalalabas mo masamang tao si Libiste. Pinudol tayo. Ano na sinampa mong kaso kay Libiste? Di ba yan yung trabaho mo? Sampahan ng kaso o sisiraan nyo lang? Ang dami na naninira, oh. Ombudsman, spokesperson ng palasyo. Tanong, ano yung hindi po namin maintindihan kasi. Kami po mga simpleng mamamayan, ang alam naming mga may kasalanan sa bayan, yung mga nagnakaw ng pera ng taong bayan. Tanong, magkano po ang ninakaw ni Libiste sa budget natin? Yung bintang nyo po, magkano po ang nakuhang pera ni Libiste mula po sa pondo ng bayan? Zero. Wala. Wala po siyang nakuha kahit isa. In fact, pinakita niya yung mga cheque, di ba? Hindi niya nga kinukuha yung mga cheque niya, eh, na pang MOE. Kasi magtotohanan po tayo. Pag sinabi mo pag pinalalabas yung magnanakaw si Libiste, nambubudol, ibig sabihin, nambudol siya, hindi siya genius. So, nakakuha siya ng pera sa atin. Sa kaban ng bayan. Magkano po? Saang budget siya nakakuha ng pera? Kauupo niya pa lang noong 2025. Saan po siya nakapagnakaw? Saang departamento? Saang budget? Anong budget ng departamento? Para malinaw po. Wala siyang ninakaw. Bakit ganun na lang yung paninira natin kung siya po'y walang ninakaw? Hindi siya nakapag-deliver, di ba? Kaya nga siya
pinagmumulta. Halo-halo kasi. Ang point ko lang po, hindi nyo pwedeng ikumpara yung krimen na plunder, nagnakaw ng 50 million pataas sa jaywalking. Tamang parehong paglabag yan. Pero ang paglabag na jaywalking, pag mabait yung nakahuli sa'yo, pakakantahin ka lang ng bayang magiliw. Pag matindi ang nakaano sa'yo, baka batukan ka lang. Di mo ba nakita? Wala namang pedestrian lane, bakit ka dyan dumadaan? Ano po ang ninakaw ni Libiste para pagtulungan ninyo? Ang pinakamalaking kasalanan ni Libiste, nag-e-expose siya ng mga magnanakaw. At dahil nag-e-expose siya ng mga magnanakaw, pinagtutulungan siya ng mga congressman, ng ombudsman, pati ng mga taga-Malacanang, si Auntie Claire, kasama ng mga bayarang media. Sagutin nyo muna sa mga tao, kayo po wag po kayong palilin lang. Nambudol ba siya? Magkano ang nabudol sa atin? Magkano ang nanakaw ni Libiste sa Kaban ng Bayan? 0. Nada. Wala. Ang dami pong mga flood control project. Ang dami pong mga palpak na mga. Kanina nakita ko, habang nagbibideo binibidyohan, star ng Noche Buena dun sa may Maharlika Highway to si Vince Dizon, nasa tulay. Habang nasa tulay siya at nagtututuro ng kung ano-ano, may biglang dumaan na tricycle. Lumindol sa tulay. Umuga yung tulay, tricycle yung dumaan. Kasunod yung truck. Alam niyo po, hindi ko po makuha kung ano po yung krimen. Pasensya na po kayo, bago po kami dyan. Kung may krimen kasi, ako, ang alam naming krimen, Ombudsman Boying, ang alam naming krimen, tinangkakan suhulan. May nagtangkang manuhol sa iyo ng 1 billion. Yun po, tingin namin krimen. Pero bakit hindi nyo man lang sabihin yung pangalan? Kung sino yung nanunuhol sa inyo? Bakit hindi nyo kasuhan? Doon na po tayo eh. Hindi po pwedeng dadakdak lang po kayo sa presscon. Kayong magkapatid. Hindi na po pwede yan. 4 na taon na yung presidente. Presscon pa rin. Sa presscon pa rin tayo dadakdak. Kung may nakita po kayong krimen, kahit sino pa po yan, kahit si Libiste yan, kahit si Barsaga yan, sampahan nyo ng kaso. Ombudsman ka, talagang yan yung trabaho mo, sampahan ng kaso yung mga taga-gobyerno lumalabag ng batas. Wala po tayong nakitang nakawan dun sa prangkisa. At best, ang pinaka-worst na mangyayari kay Libiste, tatanggalin nyo yung prangkisa na binigay sa kanya. Yun na po yun. Parang ABS-CBN. Nakita mo, Boying, kasama mo si Marcoleta, kasama nyo si Congressman Barsaga, yung tatay ni Kiko. Nakita nyo na lumabag sa nauna nilang prangkisa yung ABS-CBN. Kayo ang dahilan kaya walang prangkisa ngayon yung ABS-CBN. Oh. Kung meron pang krimen yung ABS-CBN, pwede nyo pang sampahan ng kaso.
Ganun lang din po yun. Yung pong mga ikinukumpara ninyo, flood control ghost project, ang layo po. Parang murder kinumpara nyo sa jaywalking. Jaywalking, ayun nga ang hinahanap natin eh. May trial by publicity, pero ano po ba talaga ang krimen? Tapatin nyo po, hindi po pwedeng akala mo batang genius, yung pala budol. Hindi po pwedeng mga ganong mga ano eh. Kasi may kakutsaba yan. Kaya nakakuha ng franchise. O di, kakutsaba niya pala lahat ng mga kongreso. Kongreso po ang nagbibigay ng franchise. So, kongreso po, buong kongreso, kakutsaba ni Leandro Libiste. Ganun ba? Kayo ba ang nabudol? Yung kongreso ba ang nabudol? Ito pa sabi. Kasama nanay niya sa naglakad niyan. Kunwari arm's length sila. Pero chairman ka ng budget, chairman ka ng finance committee, pwede bang wala? So, ang ginagawa ni Remulla, may kakutsaba yan, yung nanay niya may kasalanan. Hindi po namin kasi nakita yung urgency na banatan nyo ngayon. At saka kung talagang mali yan, 2019 pa siya nabigyan ng prangkisa. So kung 2019 sabihin nyo, Duterte yan, syempre hindi kami makakapalag. Binigay ng panahon ni Duterte yan. Di noon ng panahon na ni BBM. Ang pagkakaalam ko, buhat po nang naupo si BBM bilang Pangulo, DOJ Secretary na kayo, Mr. Ombudsman. Hindi po kayo nawalan ng papel. DOJ kayo, start pa lang, 2022 pa lang. Hindi nyo to nasilip? Nakita nyo lang na may paglabag? Nung nagsimula na siyang ibulgar yung mga katiwalian sa gobyerno? Parang nagkataon lang, no? Nagkataon lang. Ngayon nyo lang nakita kasi dumadaldal siya ng katiwalian. Parang si Chis lang yan eh. Nakita nyo lang na may illegal na kontribusyon nung hindi na impeach si BP Sara. Sinisisi nyo si Chis dahil hindi siya forthwith. Kaya nakita nyo ngayon, may bigla siya nilabag. Pero iba po yung kay Chis eh. Ako naniniwala may nilabag eh. Biruin mo, contractor, nagbigay sa'yo ng 30 million. Bawal ang magregalo dahil taga-gobyerno po ako eh. Bawal kami tumanggap ng regalo. Pinagbabawal po yan. Lalo na kung may nag-a-apply o kaya may anong tawag dyan? Mayroon silang kontrata sa opisina nyo. Bawal tumanggap ng regalo. Kaya okay ako ron. Eto po. Ano po yung paglabag talaga? Nalilito po kami. Honestly, hindi po kami sanay sa franchise. Pakisabi naman kasi wala po eh. Ang sinasabi nyo, may kakutsaba yan kaya nakakuha ng franchise. May kakutsaba yan. O di, pwede nyo na po sampahan kung may paglabag po dun. Sa kakutsaba. Ito pa po, ituloy-tuloy na natin. Ito po ang sabi ni Adjong. Libistes franchise issue no different from a ghost project. Hindi, no? Okay. Inihalin tulad ni Adjong sa ghost project yung Leandro Libiste franchise. Okay. Kaya sabi, ito po, abandoning obligation after securing such authority could be viewed as akin to a ghost project. Okay, total, inukumpara mo sa ghost project ng flood control. So yung ghost project po, nalugi po ang pamahalaan sa ghost project. Kunwari,
Palagay na natin na kalahati. Palagay na natin magkano ba yung estimate na nalulugi ng pamahalaan sa flood control. Kasi kada flood control, lugi lahat yun. Kinwarta yung kinwarta po yung flood control project. Kada ghost project pala, I mean. O ngayon, tanong, ano po yung kinwarta ni Libiste na nalugi po ang pamahalaan? Sabi nyo, pareho ng ghost project. Paano po nalugi yung pamahalaan? Magkano po sa pera ng budget ng anong budget? Anong taon na budget ang binigay kay Libiste na nalugi yung pondo natin? Kinuha o napunta kay Libiste yung pera. Meron po ba? Magkano po yung mula sa budget binigay kay Libiste? Dahil sabi mo parang flood control eh. Parang ghost project ng flood control. Okay, ikalawa. Ilan po ang namatay dahil si Libiste may franchise ng solar power? Yung palpak na mga flood control na dapat pumigil sa baha, direkta po silang dapat sisihin kung may namamatay sa baha. Bakit? Kaya pinondohan niya ng pamahalaan para hindi na mabaha yung mga tao. Hindi lang po sa hindi nabaha. Nabaha na, namatayan pa. Ang dami po namamatay sa baha. Tanong ko lang po, kung pareho po ng ghost project, sinasabi nyo yung franchise ni Leandro Libiste, ilan na po namatay buhat ng nagkaroon ng franchise si Libiste? So, dalawa lang po yung tanong ko para nyo maikumpara. Una, may pera ng taong bayan na nakuha si Libiste. Ikalawa, may mga namatay. Kasi sa flood control project, dahil palpak, maraming namatay. Ilan po ang namatay dahil nagkaroon ng prangkisa si Libiste? So, hindi nyo pwedeng ikumpara. Kung walang nanakaw si Libiste at walang namatay dahil may prangkisa siya. Ito po, pinasasama nyo lang yung tao. Wala po akong pakialam. Kung nagkasala po siya, ano magagawa natin? Sinisingil nyo siya ng 24 billion. Di, ayan yung korte ang matol niyan. Siyempre, hihirit yan si Libiste. Yan po yung due process. Pinatawan na nga ng gobyerno ng 24 billion na penalty. Kung sa tingin nyo hindi pa sapat yun, gusto nyo pang tadtarin parang betchin si Libiste, gawin ninyo. Ikaw naman, RD Exile, oh. Napaka-OA mo naman. Sabihin mo lang mali ka, Bads. O kung mali ako, di tinatanggap ko. Ang problema sa inyo, pwede po magkamali dahil tayo'y tao. Pero hindi, wala pong kinalaman yan sa mga sinasabi ko. Kung si Senador Ligarda ay congressman nun, ano pong problema doon? Tatanggapin ko po. O di, okay ka na. Ganun lang po rito, facts lang yan eh. Yung analysis ko, ang tinatanong ko, magkano ang nanakaw ni Libiste? Kala nyo, Diyos ba ako? Alam ko lahat? Tama yan, i-correct mo lang ako. Pero, ang drama mo eh. Bakit siya naging senador? Hindi siya senador, tapos. Wala pong masyadong usapin dyan. Pero yung paano mo palakin, parang buhay at kamatayan eh. Congressman si Loren Legarda noong 2019 to 2022. Bakit siya naging senador? Mali na naman ang info dito. I-correct mo lang.
Pwe puwede namang itama yung mga facts. Huwag kang over dramatic. At ako po ay marunong tumanggap kung mga mali yung mga facts. Akalain ko ba na hindi senador si Loren Legarda noong 2019 to 2022? Simple lang, di ba? Hindi ganong usapin yan. Sige. Ang tanong, mayroon bang nanakaw si Libiste mula sa pera ng taong bayan? Mayroon ba namatay dahil nagkaroon ng prangkisa si Libiste? Ito ay sinasagot ko yung sinasabi ni Adjong na itinutulad niya. Hindi ko po talaga alam. Matatandaan ko ba na hindi senador si Loren Legarda? Okay lang yun. Maganda yan, kinokorek nyo ko. Pero, wag OA. Sabihin mo lang, boss, mukhang mali ka. Mukhang si Loren ay congressman lang. Ganun ba? Ganun lang po yun. Hindi po natin pinatatagal yung mga ganyang problema. Okay. Punta na po tayo. Yun nga, gusto nila nga kasi yan, yung mga ganyang mga maliliit na bagay, tapos sabihin nila wala akong kwentang tao. Okay, ito po. Pahayag po ni Auntie Claire, mukhang natataranta na si Auntie Claire kasi imbis na makatulong siya. Si Auntie Claire, imbis na makatulong sa popularidad ni BBM, buhat na naging taga-palasyo siya, pabulusok po si BBM. Tapos ngayon, imbis na siya yung tagasagot ng mga atake kay BBM, siya na po ang kinakasuhan. Alam mo, Auntie Claire, eto kasi ang problema mo no? Hindi ka makontento. Ewan ko lang alam nyo kasi sa amin, sa totoo lang po, dapat sa gobyerno, no? Bawal ka na yung unless pinayagan ka ng boss mo. Moonlighting ang tawag diyan, di ba? Mayroon kang trabaho, kaya nga para maiwasan sana yan, spokes ka tapos nagbablog ka. Dapat mamili ka lang, tinanggap mo yung maging tao ka sa gobyerno eh. Di ba? Conflict of interest yan eh. Tapos may babanatan ka. Alam nyo ba sa gobyerno, dapat ikaw ay neutral lagi? Yan po inuulit-ulit sa amin. Kaya nga, tuwing yung huli kong paalam, kinakailangan mo pag mag-eleksyon at may kakampanya ka, dapat nakalib ka. Kaya lagi ako naglilib pag may kampanyahan na po. Papaalam ako. Okay. May conflict sa pinasok ni Auntie Claire kasi kumikita pa rin siya sa labas eh. Sa bagay, paano nyo pipigilan si Auntie Claire? Ilang bang senador natin ang meron pa ring hanap buhay? Halimbawa, si Tito Soto, may Itbulaga pa rin. Si Rapi Tulfo in Action, meron pa rin. Sa bagay, extension niya lang yung Senado, di ba? Yung Rapi Tulfo in Action. Pero pag mga maliliit po, pag mga teacher, pag mga mga bawal po, ang dami pong pinagbabawal sa maliliit na tao ng gobyerno eh. Bawal kang tumanggap ng regalo, bawal ka. Pero yung pag mataas ka na, pwede ka nang tumanggap ng regalo. Katulad ni Chis Escudero. Bawal kang mag-moonlighting. Ibig sabihin, kumita sa labas. Sa labas ng yung ng oras ng yung paglilingkod sa gobyerno. Anong oras ba yung Rapi Tulfo in Action? Ang sarap naman maging senador. Wala kang oras.
Okay, ito po ang sinabi naman nito ni Yussi Claire na tila kinakabahan na sa kanyang posisyon. Kung may sama ng loob, Yussi Claire, open makipag-usap kay Libiste sa labas ng korte. Pero matindi po Congratulations, Auntie Claire Talagang, yan si Auntie Claire. Ang lakas ng paniniwala niya sa sarili niya. Hindi raw po siya kukuha ng abogado. Siya raw po ang magtatanggol sa ikinaso sa kanya ni Libiste. Siya mismo ang kanyang tatayong abogado sa kanyang sarili. Ang galing Congratulations, Auntie Claire. Talo mo si Dilima. Si Dilima kumuha ng abogado Alam mo si Dilima, natatandaan ko, Panayang Puri, ang galing-galing ni Lenny, ang galing-galing ni Lenny. No? Nung kukuha ng abogado, tsaka si Shell Jokno daw, ang galing daw ni Shell Jokno. Lagi yan. Nung kukuha ng abogado, hindi kinuha si Lenny tsaka si Shell Jokno. Laila Dilima, bakit nga pala hindi mo kinuha? Bakit nga pala hindi mo kinuha si Lenny Robredo kung nagagalingan ka? Ano kayo, bali? Magaling kayo sa salita ko pero kinakailangan kong makalaya, no? Okay, eto po yung sabi ng balita, nilalaman. Bukas daw makipag-usap si Palace Press Officer at Presidential Communication Yusek Claire Castro kay Representative Leandro Libiste. Kung meron kasi siyang sama ng loob sa akin, hindi ko po alam kung may personal siyang sama ng loob sa akin. Kasi minsan sinabihan niya rin ako na I'm making a fool of myself. On air yun. Diba kung tutusin nga ay mas libelous yun. Pero hindi ko na rin po pinansin dahil mali rin yung context ng sinabi niya doon. Kung makikipag-usap po ako po'y open. Wala naman po sa aking masama. Dahil ako naman po kapag ako'y nagsalita, binabase ko lang sa mga news ang sinasabi po nila. So wala pong mali siya kung ano man ang ating i-content dyan. Kung sino ang tatayong abogado, ako po ang tatayo para sa sarili ko. Ayan. So yan po yung mga pahayag ni Castro. Ako sa tingin ko, ang tapang nito ni Auntie Claire, di ba? Alam niyo sa totoo lang po, ang tapang niya po pagdating ng mga Duterte. Bakit? Kahit na anong sabihin niya sa mga Duterte, kasi alam niya ugali ng mga Duterte. Hindi marunong magsampa ng kaso yung mga Duterte. Napakatagal pong presidente, 6 na taon na presidente si Tatay Digong, kung ano-anong paninira. Ang sinasabi nila, narinig natin, mamamatay tao, manyak, kung ano-ano po. Hindi po hilig Alam niyo yung ikaw, alam mo kung ano yung trabaho mo. Alam mo kung ano yung pinasok mo. Presidente ka ng Pilipinas Tapos kada may pupuna sa'yo, may babati ko sa'yo, sampa ka ng kaso dito, sampa ka ng kaso doon. Hindi po pwedeng balat sibuyas. Ika nga. Kaya alam ni Auntie Claire na hindi siya sasampahan ng kaso ng mga Duterte. Namali siya ng tansya rito kay Libiste. Halimbawa, na-convict siya riyan. Tanggal siya sa pwesto niya. Alam nga naman po siya, convicted tapos na press secretary ka pa rin o ano ka pa rin. PCOUC ka pa rin. Hindi yan katulad ng mga congressman na antitigas ng mga pagmumuka. Yun nga yung unang tanong ni 'di ba, ni BP Sara nung dumalo siya sa hearing. 'Di ba convicted ka? Sabi niya kay Franz Castro. Bakit nakaupo ka diyan? Kaya nagulantang siya
nung akala niya free na sa lahat yung paninira. Nung akala niya lahat ng siraan niya okay lang katulad ng mga Duterte. Nagulat siya eh. Kasi yung mga Duterte, tama yung pamantayan ng mga Duterte. Kaya ko naman sumagot eh. Bakit ko sasampahan ng kaso yung mga yan? Ako, hindi rin po ako believe sa mga sa mga tao ng gobyerno na mahilig magkaso. Pero kakaiba po tong kay Libiste. Una, batang-bata siya tapos binubuli siya. Gusto kasi siyang gawing halimbawa ng mga matatanda dito sa politika na kinakailangan sumunod, boy. Boy, kinakailangan mo sumunod. Siya yun. Siya yun, Renato. Tsaka, batang-bata, binubulin yung lahat eh. Okay lang ako dyan. Basta batang ganyan, putya, gumanti kayo. Pero yung matagal ka na sa politika, sensitive ka pa rin. Bawal ka dyan. Teka lang ha. Si Ridon naman. May payo din si Ridon kay ano eh. Patawa talaga to si Ridon eh. Asa na ba si Ridon? Ito po ang sabi ni Ridon. Elibiste, pre, ilabas mo na. Inip na sa isang buwan na usapin sa Cabral Files ni Libiste. Alam mo, Ridon, bago mo payuhan si Libiste na ilabas niya na yung Cabral Files, ilabas mo muna yung baon mo sa pisngi mo. Hindi ka naman kamelyo. Bakit may baon ka dyan sa pisngi mo? Ilabas mo na muna yan. Bago mo payuhan si Libiste na ilabas niya yung Cabral Files. Ikaw muna, ilabas mo muna yung baon mo sa pisngi mo. Wala naman tayo sa disyerto, hindi ka naman kamelyo. Ba't nagbabaon? Nagbabaon ka na. Si Ridon, ano eh. May kasabihan sa amin yan dito eh. Dito po, hindi naman ako taga rito talaga sa Bulacan. Inabot ko po rito yan po mga kasabihan eh. Ridon, para kang sili. Sahog ka sa lahat ng putahe. Hindi nyo ba napuna? Lahat ng issue naroon si Ridon. Dito sa Bulacan yan, sasabihin yan. Para kang sili, nakasahog sa lahat ng putahe. Okay, punta na po tayo. Ako, eto yung gustong makipag-aayos ni Auntie Claire. Baka ito napagsabihan to eh. Ng kanyang mga boss. Ang atake mo lang si Duterte, pati ba? Pati ba naman si Libiste, inatake mo pa. Okay, ito po. Buhat po kay, anong tawag natin kay Claire? Kay Auntie Claire? Ano na nga yung gumaganda ka sa cellphone? Lagi ko nakakalimutan yung termino natin na yan eh. Dali, kasi hindi ako... Hindi ka kamelyo, alien ka. Anong na nga po yun, yung gumaganda ka dahil sa cellphone? Ano na nga yan? Filter, yan. Filter beauty. Mula po sa filter beauty, dako naman po tayo rito sa isa pang uri ng beauty. Kay Conti naman tayo, kay Conti. Ito po, paghanap ng ICC ng testigo, hindi senyales na mahina ang kaso. Yan po ang sinabi ni Conti. Iginiit ng abogadong kumakatawan
sa mga biktima umano ng giyera kontra droga na hindi indikasyon ng mahinang kaso ang panawagan ng International Criminal Court para sa mas marami pang testigo laban kay FPRRD. Yan po ang pinahayag ni Conti kasi yan po ang pananaw ng mga tao, no? Pinakulong nyo, wala pa pala kayong gaanong ebidensya. Pinakulong nyo, wala naman pala kayong testigo. Okay. Ako, ang masasabi ko rito, Conti, tama naman. Hindi yan senyales na mahina ang kaso. Senyales yan na gagawin ng lahat. Senyales yan na wala talaga kayong kaso. Alam nyo, senyales po yan na dapat i-dismiss na ng ICC yung kaso nila kay Tatay Digong dahil sa kawalan ng testigo, kawalan ng matibay na ebidensya. Pero senyales din yan ng ICC gagawin ang lahat kasi hodang walang matibay na ebidensya, kasi hodang walang matinong testigo. Meron kasing testigo eh. Sila Father Flavi ang testigo na yan eh. Sila Aling Sheila yan eh. Di ba? Oh. Senyalis yan na gagawin ng lahat ng ICC kasi hodang wala silang kaso kay Tatay Digong. Senyalis yan na hindi nila papakawalan si Tatay Digong dahil importante sa kanila si Tatay Digong. Kaya nga sila naghahanap pa eh. Huwag mo na kaming paikutin konti. Dito sa Pilipinas, kung sa Pilipinas naganap yan, laya na yan Tatay Digong namin. Naintindihan mo? Aba, hindi nagpipilter yan si Conti. O hindi. Hindi ba nagpipilter o hindi na tinatalaba? Ito naman po, last na. Representative Kiko Barsaga may just face another ethics complaint, this time seeking to expel him from Congress. Sabi po ni Puno, napipinto po na muli na namang sampahan ng panibagong ethics complaint. Itong si Kiko Barsaga, ayon dito kay Puno, para sa expulsion na, hindi na po para suspindihin. Tanong Puno, noong sinuspindi nyo si Kiko Barsaga, binabanatan si BBM. Mas matindi pala pag binanatan si Rason, no? Ang Mr. President, hindi po ba kayo nasasaktan? Hindi po ba kayo masakit yun, Mr. President, ha? Nung kayo binabanatan ni Kiko Barsaga, sinuspindi lang nila. Pero nung si Rason na po ang binabanatan, tatanggalin na. Ibig sabihin, Mr. President, mas malupit pa sila. Mas pinoprotektahan pa nila yung pagbanat kay Rason kaysa pagbanat sa inyo. Kayo po ang binabanatan ni Kiko Barsaga eh. Suspension lang eh. Pero nung binanatan na po si Rason, pucha, hindi na po suspension. Tatanggalin na. Kung ako yan, magseselos ako, Mr. President. Hindi ba nakakaselos yun? Kaya nung ako binabanatan, sinuspend lang Nung si Rason na, pucha, pinatatanggal na. Insulto personal yun, Mr. President. Nakaka-insulto po yun.